Ang Diyos ay nagbibigay sa atin araw-araw ng mga palatandaan upang tayo ay magbagong buhay. Subalit, madalas natin itong hindi pinapansin at pinagwawalang bahala. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo na uulan. At ganoon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakaganoon nga, mga mapagkunwari. Marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang tamang gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo ka sa nagsakdal sa iyo bago dumating sa hukuman. Baka kalad ka rin kanya sa hukom at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay signs. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon sa araw nito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ikaw ba'y mahilig humingi ng signs? Lalong-lalo na kapag ikay may gustong i-verify, gustong siguraduhin na ito'y gusto ng Diyos. Minsan, hinihingi natin, Lord, give me a sign if this thing is for me, if that person is for me, if that opportunity is for me. Give me a sign, Lord, kung gagawin ko ba ito o pupuntahan ko ba ito, humihingi tayo ng palatandaan. Well, that is not actually bad, no? Dahil ito ay driven by faith in the Lord, no? Na humingi ka ng clarity, humingi ka ng direction, kung gagawin mo isang bagay o hindi. That's actually good. Pero kung yung paghingi mo ng sign is just to test God, and to verify if you have that faith, well, think again, baka hindi maganda at hindi pure ang iyong intention. Kung tinetest mo ang Diyos dahil sa paghingi mo ng sign, well, that's bad. Mga kapatid, itong mga Pariseo sa ating kwento, they claim na they can interpret the signs. Halimbawa, sabi doon sa gospel, kapag daw umihip ang hangin mula sa silangan, magtatag-init o kaya ay magtutuyo ang lupa, no? Magkakaroon ng drought. Bakit ba yon? Ba't ganon? Ba't kaya nilang interpret yan? Ano ba ang nasa silangan ng Israel? Disyerto. Kapag daw umihip ang hangin mula sa kanluran, uulan. No? Ano ba ang nasa kanluran ng Israel? Karagatang Mediteraneo. Very practical, very simple, no? Kaya sabi ng Panginoon, ang gagaling nyo. Akala nyo ang gagaling nyo mag-interpret ng signs of the times, pero bakit hindi nyo nababasa ang palatandaan ng panahon? At ano yung palatandaang yun? Si Jesus mismo. At sabi niya, why don't you judge for yourselves? Husgahan, tingnan ang sarili. And the sign that Jesus was telling us, yung kanyang pagdating ay tanda ng ating kaligtasan. And we have to accept the truth. Yung bang
Kung alam mong eto na, narito na yung ating kaligtasan, nandito na ang magsasalba sa atin, ang magliligtas sa atin, then we have to make ourselves ready. Handa sa pagtanggap sa Kanya. Kaya lang because of the hardness of our hearts, dahil sa katigasan ng ating kalooban, ng ating puso, hindi tayo marunong bumasa ng mga palatandaan. Nandiyan na ang Diyos, nandiyan na si Jesus, pero hindi pa tayo naghahanda ng sarili. Parang pinag-uusapan natin yung kamatayan these past days. Sana makita rin natin yung signs, no? Sa buhay natin na yung transiency of life, makita natin na anytime pwedeng dumating si Jesus sa buhay natin, kunin tayo ni Lord. Pero hindi tayo handa. Napakahalaga mga kapatid that we are capable of seeing, understanding, interpreting the sign of the times. That sign is Jesus Himself. Si Jesus yung tanda, and He is the sign of contradictions as well. Na dahil kay Jesus, magtatalo-talo tayo. Na dahil kay Jesus, merong hindi magkakasundo. Why? Because not everyone is ready to accept the Lord. Ang mahalaga ay tayo. Sa ating sarili personally, magandang tanungin ang sarili, bukas na ba ako? Handa na ba ako para tanggapin ang Diyos sa buhay ko? Para tanggapin si Jesus sa buhay ko? Handa na ba ako sa pagbabagong daladala ni Jesus? Handa na ba akong magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus? Handa na ba ako na magbigay ng aking sarili sa kapwa katulad ng pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili para sa akin, para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan? Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos na matuto tayong bumasa ng panahon. Bumasa ng mga palatandaan ng panahon na naririto na ang Diyos. Tanggapin natin siya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong kagandahang loob. Salamat sa pagbibigay mo ng iyong sarili para sa amin. Nawa, buksan mo ang aming mga mata upang makita ang tanda ng panahong ito na walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Nawa, matularan namin siya at masundan namin siya araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.